Itong Isang Bayan Coalition, spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney, good morning si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning, Danny. Good morning sa mga tagapakinig, tagapanood. Good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Okay, maraming salamat. At least kahit sa studio talaga mas Sabi importante ko, pag kasi tumawag si Boss Danny, ready, willing, and able. okay. So, kamustahin lang natin yung nangyayari sa Senado kasi lagi pinag-uusapan yung numero di ba? Yung 12, yung 13. Pero as far as many legal luminaries na naririnig ko, for now, tingin nila, valid naman daw yung nangyari nitong Miyerkules, di ba? Nung dapat na silang kailangan mag-convene, no? Dahil 2 araw na wala ng session, di ba? Yes, So, yes, they need tama. to regroup at saka kailangan nila. And since Jesus Cordero, nag-cross the bridge, di ba? So, cross the line, ika nga. So, ibig sabihin, with 12, they have a quorum. Di ba? Yun ang nilalaban nila. So, Agree. huwag muna natin pag-usapan yung Senate presidency. Yung munang quorum, they can declare all vacant yung lahat ng mga positions and they can choose their Senate President pro tem. Tama po yan, Danny. Simulan po natin, magkaiba ang numero for quorum to vis-a-vis electing the Senate President. Yun na nga. Yung Senate President, malinaw po yan na nakalagay sa ligang batas, majority of the senators. So 13. Yung doon sa quorum, nakalagay dyan members of the House or members of the Senate. No? Pero yung definition of members, yan kasi pag titignan natin, Dani, ang ating pag-execute ng batas o pag-implement ng ating batas, hindi lang naman static ang ating constitution. Okay. Hindi lang tayo, kumbaga, di ba, kaya may Korte Suprema tayo kasi kung merong hindi malinaw, kailangan klaruhin, dinilinaw yan, ini-interpret yan ng Supreme Court. Swerte naman tayo, Dani, sa pagkakataon ito mismong issue ng quorum. Yeah. May pinagbabatayan. May pinagbabatayan. Okay. Meron na palang nadiskusyonan at bilang profesor sa ibang eskwelahan, ng consti na natuturo natin ito. Okay. Bagamat ito 1949, Dani. Itong Avelino Cruz. Avelino versus Cuenco. Yeah. Titignan natin yung binatayan nila na 1935 Constitution. Article 6, Section 10, Paragraph 2. Yeah. Ito naman binatayan ngayon na 1987 Constitution, Article 16, Section 10, 2. Article 6, Section 16, 2. Sa 87 Constitution. Pareho-pareho Okay. ang wording. So, there should be no change of interpretation as far as I'm concerned. Okay. Of course, the Supreme Court can always change its interpretation from time. Pero kung titignan natin, bakit magbabago? Parehong-pareho ang definition doon. ang wording. Okay. Hanggang period, parehong-pareho. Kung titignan natin, walang pagkakaiba. So, kahit sabihin nila, luma na yan, 1935. Ang sagot ko dyan, kung tignan mo yung 87, pareho. Pareho nga. Kaya nga, citing lang, magkaiba lang. Article 16 actually, isa Section 6, Section 10. Nakaiba lang ng year, pero pareho. Pareho. So, titignan natin, ano ba ang sinabi ng Avelino nung in-interpret nila yung quorum? Yun ay paliwanag nyo dahil maraming hindi nakakaintindi. Hindi. Dani, naintindihan nila, ayaw lang nilang intindihin. Okay. Nakunguna na dyan si Alan Peter na kapito ko sa Senado, sa SP. Ayaw nilang niyang intindihin. Ipapaliwanag ko pa rin yan mamaya, bakit tayo niyang intindihin. Klaro naman doon, ang sinasabi yung membership is those who are physically present and able. Kumbaga functional. Sinabi yun, malinaw yun sa Avelino case. So, within the reach of the Senate jurisdiction, within the Senate processes. Ano ba ang sinabi doon? Yung 24 sila, yung isa may sakit, yung isa abroad. Yung time na yun, Noong 1949. Okay. So, yung may sakit nandito. So, okay lang. Kaya ang bilang noon, 23. Okay. Kasi ang sinabi nilang hindi nila ma-reach yung abroad. Kasi, isipin mo naman, nung time na yun, 1949, wala pang internet noon. Kaya nga. So, ngayon, i-apply natin yung rule. I-apply natin ngayon. Sa rule na ngayon. Sa ngayon. Using that, ang tanong doon, are they present, physically, functional, within jurisdiction, within the Senate processes? Okay.
Jinggoy, non-bailable, nakakulong. Jurisdiction niya ng korte. Ng korte na. Yeah. Hindi mo mapipilit kasi meron ng judicial entity na may hawak sa kanya. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maging isama as far as quorum is concerned. As far as quorum, at saka kung titingnan natin, under the plunder law, dapat suspended siya. Oo nga, oo. So, tingnan pa natin. Pero hindi pa naman Pero hindi pa siya, kasi, hindi pa naman. So, tingnan natin. Pero technically, hindi mo siya mako-compare to appear. No? Number one. Number two, si Bato. Okay. Eh sabi ko nga, Nowhere to be found. paano mo hahanapin yung nagtatago sa ilalim ng bato? So at saka he is another example. sabi ng DOJ at OSG, he is a fugitive from justice. Okay. So how can you now give the benefit of the law to somebody who is a fugitive from justice who you cannot even locate? Sige nga, pag inlocate mo yun, babalik pa sa Senado yun, Danny. Pag pinlocate mo yun, babalik yun, papuntang ICC. Hindi papuntang Senado kasi may arrest warrant eh. Oo. Na may valid, ha? Valid arrest warrant na hindi na naman nila... Ayun na naman na hindi nila Yun na naman kinikilala. hindi nila kinikilala. So, dito tayo. Kinikilala ba Summer, ito nanay. nung grupo ni Senator Alan Peter, etc. So, ang tanong ko dyan, noong 2015, kasi kung ang Senado, hindi lang tumitingin niya sa Constitution, sa batas, sa rules, tumitingin niya sa tradition. Tumitingin niya sa precedent. Ano ba ang tanong? Nangyari na ba ito na meron na bang 12? Nagulat ako. Oo. Danny, nangyari na ba ito na merong 12 as a quorum? Marami ng beses nangyari. At maraming beses, si Alan Peter, si Pia, si Loren, senador nung panahon na yon. So tingnan natin yung sinight nila na example, yung May 2015. Okay. Na kanina narinig natin si Senator Frank. Para eksakto tayo sa hindi tayo nanghuhula. Based on facts lang. Siya ay Senate President. Okay. Present si Pia Cayetano. Senador si Alan, although on official mission. Senador si Loren, although on official mission. So, ang ginawa nun, 12 out of 17, ginawang quorum. Nagbang si Senate President Frank Drilon, quorum. Walang nagreklamo. At saka, dagdag ko rin nakakulong din doon, 3. Sila Jinggoy. Jinggoy, Bong Revilla, JPE, nakakulong noon. So, kaya naging 17. 12 out of 17. So, tanong ko ngayon kay Alan Peter, kay Pia, kay Loren, ang dami nilang sinasabi, hindi nila rin ni-recognize. Isama mo na rin si Marcoleta. Kasi hindi siya senador noon eh. Okay. Para fair tayo. Para, hindi ang akin lang, if they are consistent. Kasi they were there. They were there. 2015. Okay. If they are consistent, bakit hindi nila question yung 2015 on quorum, which was also 12? Yeah. 12 ang naging quorum. Quorum. Okay. And si Pia was even present. She could have questioned it right there and then on the floor. That we don't have a quorum. Yes. Si Alan and Loren were not there. Pwede na sabihin, bakit kayo nagano pagdating ko? Kasi you can do any business once you have a quorum. Yeah. So, wala naman silang ginawa. Tameme sila, they were silent. Now, ang ingay-ingay nila para sila napakagagaling. Diba? So, ang tanong ko dyan, if you are consistent, you should have done it back then. Okay. And that is, as I said, not the only instance na merong 12 as a quorum. Okay. Marami pang beses. Okay, so can we talk about now na 12 nang in-invoke din? Di ba? Nilagat siya yan dahil nandiyan na si Cheese on their side. So yung 12 is valid. Sa akin, Kung susundin mo talaga yung binanggit mo ng mga presidents, di ba? Precedents, batas, constitution, jurisprudence. Ang atin lang yung Avellino versus Cuenco, jurisprudence yan, it is law of the land already. Okay. So, kasama yan, no? Okay. So, ang tanong ko dyan, yung nangyari June 3, Wednesday. Okay. That is a valid session. Kita mo, nagbang ng gavel, nag-declare na all vacant. Pag dineclare all vacant ang Senate President. Hindi naman sinabing vacant lang yung ibang committee. Nakalagay, all positions, nakalagay yan all positions vacant. Okay. Walang sinino na posisyon. Kasi wala yung existing na Senate President. Kaya they have to declare kasi they have a quorum. They have a quorum. But actually, kasi nag-reorganize ang Senado, noong time na yon, dinikira nila lahat vacant. So, from the Senate President down to the lowest officer or pati na yung position. mga sergeant at arms, di ba? Sinanggal na, secretary. At saka nagkaroon ng bagong secretary, nagkaroon ng bagong sergeant at arms. So, lahat yan. At saka, ang importante dyan, similar to the Avellino case,
Malacanang recognized already. And the Senator, House. and the House, And the Senate House recognized recognized. Senator, Gatchalian. the group of Senator Gatchalian. Okay. So, ang akin lang is, at saka meron tayo rin sinasabi, Dani, na presumption of regularity. Narinig ko Ayan. rin yan kay Senator Drilon na in the meantime, while they are not questioning the Supreme Court, your presumption of regularity is on the side of Gatchalian. Yeah, Di ba unless, ganon? reversed or, kasi sabi ko nga, pwede naman bumaliktad ng Supreme Court. Nangyayari yan. Hindi ko naman tatanggalin yan. Kaya sabi ko, ang pinakamaganda dito, kung puputak-putak si Senator Alan, wag siyang sa Facebook pumutak. Kasi nasa Facebook lang siya eh. Di ba? O kaya kung saan siya nagsasalita, doon siya sa Supreme Court kung gusto niya. Number one. Number two, yung mga nangyari doon, hindi niya pwedeng sabing hindi valid. Maglalagay siya at sasabi siya hindi valid. Kung meron talaga nanggugulo, siya yung nanggugulo. Kasi nga, sa akin there's no crisis. So, for now, eto muna, yung Senate President kasi ang claim niya pa rin, di ba? May mga sinasite siya, mga provision, na ako naman, hindi naman kino-question niya. Talaga siya pa rin ang Senate President. Pero, in the meantime, parang ang lumalabas kasi, parang, siya di ba? Senate President in Facebook. Silbi, kasi wala siyang, he does not have the number. 10 lang sila, di ba? Even if they convene siya maging Senate President, they could not pass or any order of business that they can conduct. Precisely. That's why nga I'm saying, even the committee hearing yesterday is invalid. Yun ang invalid. Illegal talaga. Hindi yung plenary session noong June 3. Yung June 4 committee hearing, yun ang invalid without legal substance, without legal effect. Bakit? No? Ang tanong ko dyan kilala ko yung ibang nasa likod sa Senado Hindi naman sila staff ng Blue Ribbon Staff sila ni Alan Peter, staff sila ni Pia, staff sila ni Robin. Kilala ko rin yung iba ron. So, hindi ito, ang nag-hearing yung staff. So, staff nila, hindi staff ng, so hindi committee ng Blue Ribbon ito. So, it will not be part of the journal. Ibig sabihin, record. Walang proper recording yan. Ang tanong ko kung record, sino nag-record? Kaya nga, sino nag-transcribe? Erwin Tulfo. Sino sino maglalagay sa... It will not be part of the journal or proceedings, di ba? I even doubt if they can even have a transcript plus a... if they can... Kaya kita mo, wala na silang hearing nabasa ko na no further hearing. Kasi... Parang indefinite. Magkakaroon pa sila ng committee report? I doubt it. At saka kung meron man, kaya nila ibibigay. So, anong tingin nyo, naging purpose lang kahapon was really to really stand, parang to grandstand, to play it, to their followers, sabi tayo na Pangulo ng Senado, pero pwedeng natin, yung Tagalog maliit dani. Panggulo. Hindi ako marunong sa Tagalog masyado, sorry na lang Huli na kita kung ano yung mga sasabihin mo Sorry, may Tagalog ko medyo mali Now, yung settle natin yung issue ng Senate President, so hindi naman siya talagang inalis sa Senate President. Hindi inalis siya kasi all positions vacant. Okay. So, kasi pag sinabi mong may quorum, you can do pero business. Pero sabi niya, may inelect ba sila, Senate President? Di ba? Lagi niyang, di ba? The election is not an issue, Danny. We are on the quorum and how to conduct business in the Senate. Okay. We are not, kaya kita mo ang galing nung ginawa nila, acting Senate President. We are not making an issue of the Senate President. Okay. We are saying quorum. Can the Senate conduct business properly because it has quorum? Ang sagot, yes, sinabi na natin kanina at pinaliwanag na natin. So one of the things that was conducted as business is the declaration of all positions vacant. Sabi ko nga, starting from Senate President down to the lowest position in Congress, in the Senate, wala na yan, zero. Tapos kita mo, after that, anong ginawa? Nag-elect sila ng kanya-kanyang chairmanship, at saka sabi mo nga kanina, Sergeant at Arms, etc. So, nung in-elect yan, ang naging chairman ng Blue Ribbon, si Senator Erwin. So, wala na rin chairmanship si Pia. Wala na rin yung mga subcommittee na ginawa, etc. Kaya kita mo, walang present doon sa committee on Blue Ribbon. Ang present, yung mga staff ni Alan Peter, ang staff ni Pia, etc. So, ang tanong dyan is, kita mo, sino ang nagpadala ng CND resolution? Si Senator Gatchalian.
Yeah. together with the body, together Dapat with kasi plenary yun eh. Kasi plenary, may deklarasyon Well, na kaya nga. sinindi adjournment si Alan Peter through a letter. through a letter. Oh, di ba? Is that something At saka yung ginagawa? at saka Oh. sinasabi mo rin yon to the president kasi nagdedeklara ka and to the other house na kayo sabay nagre-recess o recess adjournment, whatever it is, no? So yun ang sinasabi ko doon. Ngayon, itong magandang test, Danny. Oh. 'Di ba sabi ni presidente, kung magtatawag sila ng special session, agree ako. Sabi ni Ate Claire, Oh, 'di ba? mukhang talaga, tatawag eh. Sino padadalhan ng sulat ni presidente? Ayun, importante. Kung pinadala niya yan, pero sinabi na niya na rin-recognize niya si Gatchalian. So padadala niya yan kay Gatchalian. Eh di, ano ngayon ang mukhang ihaharap ni Cayetano? I-question niya yon? Tingnan natin, question niya yan. Kung di niya i-question yon, di para lang niyang sinabing tama, si Gatchalian na nga. Di ba? Pero kung sinasabi niya siya pa rin ang Senate President, dapat question niya yon. Dalhin niya sa Korte Suprema yan, kung gusto niya. Pero hindi niya gagawin yun. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang masabing mali siya. So feeling mo, kung magkukuha siya ng let's say parang legal remedy, hindi siya pupunta sa Supreme Court kasi feeling ng iba dapat talaga pumunta dapat talaga pumunta siya ng Supreme Court. But I doubt gagawin niya. Pero that is the best way for him to his best course of action. Pero I doubt kung gagawin niya dahil alam niya mali siya. Kasi citing a previous ruling ng Supreme Court, parang pinaubayan niyo na sa Senate, kayo na. Internal rules yan eh, hindi ka naman makikialam. Di ba may ganung argument? However, sinabi na rin yan, yun ang diferensya ng 1935 at saka 1987 Constitution, Danny. Yung 1935, walang expanded jurisdiction ang Supreme Court. Dito sa 1987, may expanded jurisdiction ng Supreme Court. At sinabi na rin yan in some case, in previous cases nitong Supreme Court, na yung expanded jurisdiction na yan na kaya nilang pumasok in internal issues of other branches of government if it has constitutional basis or constitutional issues involved. Yan. Okay. Itong mga isyong ito, klaro naman, di ba? Sino ba ang Senate President? Ano ba ang quorum, etc. As constitutional issues involved. Okay. So, kung gusto niyang talagang iakyat, pwede naman niyang iakyat. Sinagot din yan nung Avellino case, kaya hindi nila hinawakan yung decision on who is the Senate President. Pero hinawakan nila yung issue on quorum. Pero kasi you have to understand also, Danny, pag gumagawa ka ng batas at nag-i-implement ka ng batas, the law or the implementation of the law should not be ridiculous. Hindi dapat difficult. Dapat yan, ano ba ang easy? Ano ba ang logical? Ano ba ang way to make it functional? Di ba? So yung gawa ng forum, that is the way to make it functional. No? So yung nangyari ng June 3, yung quorum itself legitimizes talaga si Jat Gatchalian as the acting Senate President. As pro tempore. Tsaka acting Senate President. Since pro tempore, siya yung acting. Kaya nga, so ibig sabihin, kasi vacant. Between now, kung iginigit pa rin ni Senator Cayetano lahat yan, wala naman din siya magagawa sa order of business kasi he does not have the number, di ba? So para bang lilitaw talaga lame duck Senate President siya? If ever, hindi siya lame duck Senate President dahil hindi na nga siya Senate President. Okay. So lame, taga-tagig siya, maraming pato doon eh. Doon siya. Okay. Kung gusto niya, doon siya magsenado sa mga pato niya sa Tagig. Pero itong resolution, bago ko itang bitawan, kasi panayasay niya sa akin dito. Kahit ang galas stress tayo dito, pwede. Dito, diba, may resolution sila, di ba sila Gatchalian, na parang dapat magpatawag na para dun sa impeachment na darating trial sa July 6. Dapat they have to elect another presiding officer. Ganito yan, Danny. Balik tayo sa Constitution. Okay. Ang sinasabi ng impeachment, if it is the President, the presiding officer is the Chief Justice. But it is silent on other impeachable officers. Sige. So ngayon, since it is silent on other impeachable officers, they can elect. Since also the Senate can elect another presiding officer for other, kasi nga, Clark, pwede kung gusto nyo, Chief Justice, okay lang din because the Senate can also make its own rules as an impeachment body. So,
That being the case, they're only Kumakain sila constrained ng pita. na presidente ang Chief Justice. But in other impeachable officers, they can make their own rules and maybe elect their own presiding officer, which may or may not be the President or the Pro Tempore or even the Chief Justice. Bahala pa ang Senado dyan. Okay. No, Attorney, maraming salamat sa ibinahagi ninyo ha, at it's worth the being a guest here sa studio. Gusto mo, host na ako, sabay na tayo anytime. Susunod, ako marami pa tayong experience July 6 yung trial. Basta gusto ko ang kasamang ka-host, itong magagandang katabi mo Yun, dito. siyempre. Nako, maraming salamat. Ako, mga kapamilya, kaserbisyo, Attorney Howard Calleja, convener ho ng Sambayan Coalition. Di ko na nga naitanong ko ano mga activities ng Sambayan. Siya rin ho, spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Salamat ho, Attorney, sa iyong pagdalo rito sa studio. Okay? So, maliwanag batas ng binabanggit. What? Abogado yun. Yan ang maganda sa mga yung bukas ang isip ba? Hindi kagaya ni Cayetano, hindi bukas ang isip eh. Kaya sabi niya panggulo. Panggulo. Talaga naman Magbuhat na maupo siya, ginulo niya Senado. Kawindang-windang. Hindi ko alam kung tama nga kaya yung mga nababasa sa social media. Kapit pa ko sa posisyon. Sige, hanggang dito na lamang yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi kayong manalangin dahil may hitang panahon dahil sa ano ba ito? Super El Nino. May din ang sitwasyon sa Senado. God bless us all.